Praise God. Purihin po ang Panginoon sa muli ay maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon at patuloy niya po tayo na binibigyan pa ng pagkakataon na tayo po ay madama pa ang kadakilaan ng Panginoon. Tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Purihin ka nga po dakilang Diyos. Lord, marami pong salamat sa pagpapaunawa mo sa amin na ikaw ang Diyos na dakila, Diyos na banal at Diyos na makapangyarihan. Walang bagay na makagagawa sa mga ginawa mong kamangha-mangha, Panginoon. Sa umaga pong ito, salamat o Diyos sa panibagong lakas, panibagong pag-asa ng bawat isa, Panginoon. Sa mga oras pong ito, sa anong pag-aaral ng iyong salita, patuloy mo po kaming marapatin. Patuloy mo po kami linisin anuman ang matagpuan mong karumihan sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami at gawing malinis ayon sa pangako mo, Panginoon. Marami pong salamat o Diyos sa mga kapatiran na patuloy na kaagapay namin sa pagsama-sama namin sa pag-aaral ng iyong salita. Purihin ka nga po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Banal na Espiritu, samahan niyo po kami sa pag-aaral namin. Purihin ka o Diyos, tanggapin mo po ang aming pasasalamat sa mataas na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo. At ang atin pong pag-aaralan ay sa Ezekiel, chapter 36, verse 24 to 27. Sabi po rito, tinipon ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo luminis. Aalisin ko rin ang naging mancha ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain inyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay tuloy-tuloy na. Sabi ko nga po, pinamagatan ko po ito ng bagong puso, bagong espiritu. Ayon po sa sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, bago na ang kanyang pagkatao. Amen. Purihin po ang Panginoon. At dito po ito pong ating pag-aaralan, pinahayag po ni Propeta Ezekiel na kinaugnay ng Panginoon na ang mga Israelita ay sa galit ng Panginoon ay ipinangalat siya sa iba't ibang bansa o lugar dahil sa katigasan ng ulo. Kahit na anong pagkupkup ng Panginoon, pinapadama ang kanyang pag-ibig, ay patuloy pa rin na sumusuway at tumatalikod sa Panginoon. Sila po ay inilabas na sa Ehipto at sa kanilang paglalakbay marami pong reklamo ang mga Israelita. Kaya sa galit ng Panginoon ay pinaranas sa kanila yung pinabayaan muna ng Panginoon. Pero makita natin dahil sa Israel ang pangako ng Diyos, alang-alang sa pangalan ng Panginoon na hindi malapastangan ng mga tao. Kaya kinupkup pa rin ang Israel. Inutusan pa rin si Ezekiel na sabihan na titipunon sila alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon. Na kung minsan sa atin po ganun din po. Tayo po ay tinubos na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero
Ang nais ng Panginoon ay mapaayos ang ating buhay, pero ang mga tao ay pilit po na lumalayo sa Panginoon. Kaya nabanggit na nga po ng Panginoon yung kanyang talata sa Book of John na ang mga nasa kamay ng Diyos di mapapahamak, maliban na lang po sa isang tao na maghanap ng kapahamakan, ng ikakapahamak. Kaya yun po, pinangakuan pa rin sila ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel, na ang sabi doon, una, ang sinabi ay titipunin muli ng Panginoon at ibabalik sa dating bayan. Pangalawa, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Pangatlo, aalisin ko rin ang naging mancha ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan, yung pagkakasalap. At ang verse 26, makita natin, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ayan. Sabi nga po sa Tito, chapter 1 verse 16, ito ang medyo masakit pero ikatututo natin. Sabi po rito sa verse 16, ang sabi nila kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinabubulaanan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklang-suklang at suwail at di karapat-dapat sa anumang mabuting gawain. Ito po yung mga tao na nakipag-isa na sa Panginoon, pero hindi pa rin sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi nga sa sinabi nga po sa Santiago chapter 2 verse 17 na hindi ako namamali, ang sabi doon, ang lahat ng mabuti ay mula sa Diyos. Kaya sinabi po doon sa 1 John chapter 3 verse 18, mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng wika lamang. Ipakita ninyo sa inyong mga gawa. Yan po, hindi batayan na tayo po ay anak ng Diyos, hindi batayan na ilang taon na tayo sa pananampalataya, kundi ang tanong po doon, ginaganap po ba natin ang kalooban ng Panginoon? Sinusunod po ba natin ang instruction ng Panginoon? Yan lang po ang doon. Sabi nga po, ang pag-aaralan po natin ngayon, paano ko po ba magagawa ang totoong pagbabago na dapat ipamuhay ng mga lingkod ng Diyos? Paano nga po ba? Paano nga po ba magawa ang totoong pagbabago? Kadalasan po, ang pagbabago minsan sa bibig lang. Sa bibig lang, pero hiwalay doon sa gawa. Nawawala yung ebidensya ng pagiging Kristiyano. Ayan, number 1 po, verse 26, sabi, paano po natin ito maranasan? Ang sinabi na bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Ang number 1 po, pinaka number 1, isurrender po natin ang ating mga buong pagkatao sa Panginoon. Buong buo, hindi hap-hap. Gaya ng sinabi ng ating Panginoon, dahil maging ako hindi ko po kayang baguhin ang aking sarili. Naging talamak din po ako sa bisyo, pero totohanan yung pagsuko ko, sabi ng Panginoon sa Book of Matthew 11:28 na lumapit tayo, tayong lahat na napapagan at nabibigatan sa ating pasanin,
at tayo'y bibigyan ng kapahingahan ng ating Panginoon. Ang hirap po kaya may dala-dala ka ng maglilingkod ka sa Panginoon tapos maglilingkod ka sa sanlibutan. Ang hirap noon. Talagang mag-struggle po ang iyong espiritu. Kaya yun po, at ang sabi po doon sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Sabi rin sa Isaiah verse 1 to 18, may sinabi po sa Isaiah chapter 1, verse 18. Sabi po rito sa Isaiah chapter 1, verse 18. Sabi po rito, hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Yan po ang pangako ng Panginoon. Kaya lang yung katotohanan ang hanap ng Panginoon. Ayan, gayon din po sa sinabi, paano natin to gawin? Sabi nga, una, paano natin to maranasan? Magpakumbaba tayo sa Panginoon dahil ang lumalapit sa Diyos ay hindi niya itataboy. At sabi nga, na magpahayag tayo sa Panginoon. At sa letter B, sabi nga, paano natin to gawin? Paano ba natin gawin? Na tayo po ay makaranas ng kapatawaran at ng banal na espiritu. Una po, Gawa 13:19. Ito po ang minsan kakulangan ng tao pero madalas gawin ng tao. Pero ito yung madalas gawin pero may kakulangan. Sabi nga po sa 3:19, sabi po rito, kaya't magsisi kayo, sabi niya. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Maging sa unang pangangaral sa Book of New Testament, kung titingnan natin, sa book of Matthew chapter 3, yung inutusan si Juan Bautista. Ano po ang unang sinabi para, sabi nga, tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Walang iba po ang puso natin. Ano po ang sinabi na unang pinagawa ni Juan Bautista? Ang sabi ho doon, magsisi kayo at talikdan ang inyong kasalanan. Di ho ba? Magsisi at talikdan. Ang problema po sa tao ay madalas magsisi pero nakakalimutan ang pagtalikod sa kasalanan. Nakakalimutan ang pagtalikod sa gawa. Puro lang salita. Gayon din po sinabi sa Joel. Sa Joel po may sinabi dito, chapter 2 verse Joel chapter 2 verse 19. Ito po ang dapat nating gawin. Yung sinabi dito na Joel 2:19. Sabi po rito, sabi po dito, Joel chapter 2, verse 13, magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakita ang tao lamang. Magbalik kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magparusa. Yun po, ang sabi, mararanasan natin yung handang magpatawad kung
sabi dito na taos-puso na pagsisisi. Taos-puso na pagsisisi. Kaya yan lang po ang kailangan natin gawin para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos na totoong pagbabago. Kasi minsan, ilang taon na tayo sa pananampalataya, andyan pa rin yung mga pinagsisihan natin. Kaya, sabi po, letter B, at sabi po sa Mateo, ayun na nga po, 2 Corinthians, yun. Yan po ang dapat natin gawin. Pagsisisi, pag pinag-aralan po natin ang Biblia, ang para hubang ang madalas sabihin sa isang tao ng ating Panginoon, kapahayagan, ay yung pagpapakumbaba. Yung pagkilala na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Yun, yung pagpapakumbaba ang number 1. At ang number 2 po natin, pananahanan tayo ng banal na espiritu. At kahalagahan ng banal na espiritu ayon sa sinabi sa John 14:16 na ang sabi doon ng Panginoong Jesus, dadalangin ako sa Ama at bibigyan pa kayo ng isa pang patnubay, walang iba ang espiritu. Sa gayon, ito ang magpapaalala sa lahat na sinabi ng ating Panginoon. John 14:16 po. And then sa John 14:26, may sinabi rin po. John 14:26, may sinabi rin po dito na labo ng mata ko. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo ang susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Yan po. Kahalagahan po ng banal na Espiritu. Kaya yan po ang patuloy natin na mithiin na wag mawala ang banal na espiritu. Kasi pag nawala na yan, di mo na maramdaman, wala na malalaman natin, malayo na tayo sa Panginoon. Paano ba makilala na ang banal na espiritu ay nalalayo sa isang tao? Una, wala ka ng gana sa mga gawain ng Panginoon. At lagi ka nang nakapokus sa mga bagay, pansarili mo. Yan. At parang matamlay ka na sa larangan ng mga bagay, spiritual. Yun po ang unti-unting maghahatak sa'yo na palatandaan na nawawala ang presensya ng Diyos. Number 3, sabi nga po, ito ang pangako ng Diyos sa atin, ang banal na espiritu. Na ang pangako niya, bibigyan tayo ng bagong puso, bagong espiritu. At ang masuwayin nating puso ay gagawin niyang masunurin. Pangalawa po, sabi nga po doon sa 27, bibigyan ko kayo ng espiritu upang magawa ninyo. Sabi po, buksan ko po uli. Nakikidigma sa ubo. Sabi po sa 27, okay, nawawala. Sabi po rito, Ezekiel 20:30. Sabi po rito sa 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga
tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Yan po, kahalagahan ng banal na Espiritu. Hindi po sukatan na ikaw ay matagal na sa pananampalataya, ikaw ay nagbilang na ng taon, kundi ang sabi dito, ito ang dapat makita sa atin kung tayo nga ba ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Kasi kahalagahan nito, ito ang guide natin para magawa natin maisakatuparan ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo managtatagumpay sa larangan ng pananampalataya. Di natin maaabot ang buhay na walang hanggan kung wala ang banal na Espiritu. Kasi kaunting pagsubok lang, babagsak na tayo. Pero kung may banal na Espiritu ka na pinananampalatayanan mo, makakalakad, makakahakbang ka dahil sa pagtitiwala mo sa kapangyarihan ng Diyos. At sabi nga ho sa letter C, sabi yung letter A natin, sabi nga, kahalagahan ng banal na Espiritu. At yung letter B natin, ito ang pangako ng Diyos sa atin, John 14:16. And then Ezekiel 36 hanggang 26-27. At letter C, ito ang katiyakan na tayo ay anak ng Diyos ayon sa sinabi sa Ephesians 4:30. Na may sinabi sa Efeso na huwag ninyong dulutan ng pighati ang banal na Espiritu sapagkat iyan ang tatak or ito ang tatak ng Diyos sa mga hinirang ng Diyos. Efeso chapter 4 verse 20 po. Ayan. Ingatan na huwag daw natin bigyan ng pighati dahil ito ang tatak ng Diyos sa atin. At ito ang pagkakakilanlan sa atin ng Diyos at ang katibayan ng ating katubusan. Katubusan pagdating ng takdang panahon. Kaya pag wala ang banal na Espiritu, wala tayo. Letter D, ito ang ating kapangyarihan. Gaya po ng sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 10, may sinabi po rito sa verse 10, sa wakas magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Yan po. Iyan po ang kapangyarihan natin. Sabi nga sa verse 12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga spirit, mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Sabi niya, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos sa gayon makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon at katapos ninyong makipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Yan po, kahalagahan ng banal na Espiritu. Ito ang ating kapangyarihan. At sabi nga maging sa 17, ano po ang sinabi sa Ephesians? Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Kaya tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, i-apply natin yung sinabi sa Romans chapter 1 verse 16 na hindi natin dapat ikahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan at magliligtas. Ito ang kaligtasan at ito ang kapangyarihan. Kaya letter E, ito ang mang-aaliw, John 14:18. Makita po natin na ito ang mang-aaliw. John 14 verse 18. Ano po ang sinabi sa verse 18? Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan na nangungulila.
nandoon siya ang espiritu ng mang-aaliw. Gayon din po sa sinabi sa Matthew 5:4, mapalad ang mga tao, sabi doon sa Matthew. Samahan niyo po ako sa Book of Matthew chapter 5 verse 4. Sabi po rito, mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Yan. Ang Diyos, ang Espiritu, ang siyang mang-aaliw sa atin. At sabi po, ano po ang plano ng Diyos para sa atin? Bakit po kailangan tayong magkaroon ng pagbabago? Ang nais po ng Panginoon ay maalis tayo sa gawa ng mundo. Maalis tayo sa gawa ng mundo ayon sa sinabi sa Romans 12:2. Kaya sinabihan na tayo ay nakipag-isa sa Panginoon, may bagong espiritu at bagong pagkatao. Huwag na tayong umayon sa takbo ng mundo. Mag-iba na tayo upang mabatid natin kung ano ang talagang kalooban ng Panginoon. Ano talagang ganap. Gayon din po sinabi sa Hebrews chapter 13 verse 14. Sabi po sa Hebrews verse 14. Sabi po sa 14, sapagkat hindi rito sa lupa ang palagay ang bayan natin at ang hinihintay natin ang bayang masusumpungan sa panahong darating. Hindi ho dito sa lupa, estranghero lang ho tayo. Kaya ang paghandaan daw po natin yung sa panahon na darating. Ano ho ba yung panahon na darating? Sagana ang pag-ibig ng Diyos sa panahon ngayon. Bagamat last days na, pero binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon na maunawaan natin ang inaalok ng Panginoon dahil darating ang panahon na walang hanggang kaparusahan. Alin ba ang pipiliin po natin? Ang kaginhawahan o ang kahirapan? Mga kapatid kong minamahal, dito sa lupa, di bali na maghirap. At least sinabi ng Panginoon, pangako ng Diyos na hindi ang paghirap natin ay pansamantala lang. Ngunit ang naghihintay pang walang hanggang kasiyahan, kawalang hanggang kaluwalhatian. Yan po. At nakakatakot. Alam niyo ho, pag nabasa lang natin sa Bible, yung magkakaroon tayo ng takot. At doon tayo mag-iisip, alin ba ang pipiliin mo? Sa ngayon, sagana ka, pero darating ang panahon ng paghuhukom. Doon ka sa dagat-dagatang apoy na may mga uod na walang kamatayan. O doon ka sa kapiling ng Panginoon na naglilingkod ka, nakaupo sa kanan ng Diyos. Pag binasa po natin yun, mga kapatid, manawa mabuksan kaisipan natin. Nanawa, kung maglilingkod tayo sa Panginoon, maglingkod na tayo. Huwag na tayong patumpik-tumpik. Kung susunod ka rin lang, sumunod ka na. Hindi yung susunod ka. Nalulungkot nga po ako dahil mga nagdaang taon, nakaranas ang mga kabataan ng sabi nila, noon minsan akong di nakasama, ang ganda ng youth camp. Ang ganda, ang galing. May nagsalita, di ko po maalala kung yung anak ni Pastor Bal na nakasama sa youth camp. Ang galing, sabi nila, tuwang-tuwa ako sa bawat salita nilang naririnig ko. Talagang mabuburn again ka uli. Talagang ang ganda, sabi niyang ganun. Nakaka-bless talaga. Alam niyo ho, galak na galak ako doon. Dahil ang ini-expect ko doon, yung naranasan nila doon na sabing maganda, na bless sila, na born again uli sila, ang expectation ko doon, ma-share doon sa tao na hindi nakasama. Pangalawa, makita na sila ay may pagbabagong improvement na magagawa, maitutulong sa church. Kaya lang kalungkot-lungkot na di bali tayo
Di bali tayo maging pagong dahan-dahan pero wag lang lingas gugon. Yun po, isang linggo lang wala na akong narinig na na-bless sila, wala na akong narinig na wala lang. Sayang lang. Ang hingi ko lang sa mga nag-youth camp, sa bawat activities natin, family camp, ang hingi ko mga mahal kong kapatid, pahalagahan natin dahil hindi biro yan. Nagpapagod, nagagastos, tapos babaliwalain lang, di ho ba? Pahalagahan po natin ang lahat ng yun. Dahil sabi nga sa book of Deuteronomy chapter 10, sabi nga po doon, na ang lahat ng yun ay ginagawa sa ikabubuti rin natin. Hindi para sa Panginoon yun. Oo, pangalawa na lang po ang mabigyan natin kaluguran ang Panginoon. Pero kung ang pagbabasihan malugi ang Panginoon, hindi po. Ikaw ang lugi. Dahil ang Diyos nananatili siyang Diyos. Noon, ngayon, magpakailanman, wala siyang pagbabago. Di mababawasan ang pagiging Diyos niya. Pero tayo, pag ikaw nagpabaya, ikaw rin ang mawawalan. Kaya maging seryoso na ho tayo. Maglingkod tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Kanya, pasakop tayo sa Kanya, maging sa mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. At sabi po, last na po, sabi nga po, conclusion, Colossians chapter 3 verse 2, 1 and 2, isaisip ninyo ang mga bagay panlangit, hindi ang mga bagay panlupa, sapagkat binuhay na tayo na kasama ni Kristo at namatay si Kristo kasama na ipinako ang ating mga kasalanan. At binigyan na tayo ng bagong puso, bagong espiritu. Kung ikaw ay nanampalataya sa Kanya nung siya ay mamatay sa krus, makikita yan sa buhay mo. Ang pagpapahalaga ng pagkamatay ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Yan po. Ito po ang dahilan kung bakit isinilang ang ating Panginoong Hesukristo at bakit siya ay namatay sa krus. Dahil nais ng Diyos na ikaw ay sumampalataya at ikaw ay pinatawad at ikaw ay mamuhay ng pagkapamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Makita ang pagbabago. Gaya ng sinabi sa John 3:3, ang sino mang tao, maliban na siya'y ipanganak na muli, di siya'y paghaharian ng Panginoon. Basahin ko nga po. Gusto ko pong maliwanag yung pagkabigkas ko doon sa John 3:3. Sabi nga po sa John 3:3, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang tanong, sa lahat na tumanggap ng Panginoon, tunay nga ba na ipinanganak ka ng muli sa Espiritu? Ikaw lang makakasagot. Pero wag natin sayangin ang sinabi na tayo bibigyan ng bagong puso, bagong espiritu. At tayo po ay bibigyan ng espiritu para magawa natin ang utos ng Panginoon. To God be the glory po. Tayo pa ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa patuloy at pagpapaalala mo sa amin. Lord, patawad kung kami man, Panginoon, ay naturingan ng mga anak mo, mga lingkod mo. Ngunit minsan nakikita taliwas ang aming katawan sa pamumuhay, Panginoon. Minsan hindi ka maparangalan dahil kung ano ang takbo ng mundo, siya rin takbo ng mga lingkod. Kaya katulad ng Israel, Panginoon, Israelita, O God, na nag-aalit ka, Panginoon. Lord, sa mga oras pong ito, na may panahon ka pang binibigay, patuloy mo pong buksan ang aming kaunawaan, ang sensitibo ng aming
pagtanggap sa iyo at pananampalataya na ikaw ay namatay para kami magkaroon ng bagong buhay. Salamat po, Panginoon. Lord, dalangin ko nga po ang kabuuan ng JOS. Patuloy mo pong pagpalain ang mga activities nito, lalo na Panginoon, ang misyon sa Cabiao, Pangasinan. Lord, salamat sa pangunguna mo. Patuloy mong pinapadama na sinasamahan mo kami, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ang gawain mo sa lugar na Cabiao at Pangasinan, maging sa mga kapatiran sa lugar na yaon. Patuloy kang magpakahayag at makilala, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa buhay nila Bishop na ginamit mo para kami ay pangalagaan sa larangan ng espiritual. Hindi lamang sa espiritual, maging sa aming mga moral, sa aming pamumuhay, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Pagpalain mo po ang kanilang pamilya, ang buhay ni Bishop, Panginoon. Patuloy mo pong ipagkaloob ang kalakasan, Panginoon. At ang mga activities na handa mo, Panginoon. Lord, ipagkaloob mo po ang patuloy na kalakasan upang patuloy maisakatuparan ang naisin mo na sa Jesus Our Salvation Christian Ministry. Marami pong salamat, O Diyos. Patuloy ka namin na pinupuri at dinadakila para sa iyo ang kataas-taasan na papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. To God be the glory po.